Bago tayo mag-umpisa sa ating aralin, isipin nga natin, paano na lang kung ang ating kapaligiran ay napuno na ng basura? Paano kung ang ating mga basura ay napupunta sa ating mga inumin? Kaya naman, halina at pakinggan natin ang kwentong may pinamagatang Basura Monster. Magkaibigan sina Buboy at Ana. Itinatapon nila ang balat ng plastik na baso, plastik na bag, bote, at balat ng candy sa kalye. Naku, pati na rin sa ilog. At kung saan-saan, maliban na lang sa mga basurahan. Naku, hindi nila alam dahil sa kanilang pagtatapon ng basura sa ilog ay may nabuhay na isang mata. Ang basurang kanilang itinatapon ay unti-unting dumikit sa halimaw na mata. Hanggang sa tinubuan ito ng bibig, mga kamay at paa. Gawa lahat sa mga basurang itinapon nila. Hindi lang ito ngayon isang mata. Ito ay malaki na. Naku, isa na siyang monster. Dahil sa sobrang dami ng basura sa ilog, dahilan ito upang mamatay ang mga isda. Isang araw, umahon ang basura monster sa ilog. Naglakad ito sa lupa. Tinapakan ng basura monster ang mga puno at sinira ang mga kagubatan. Hinabol din nito ang mga tao, lalo na ang mga bata. Natakot sina Buboy at Ana. Sabi nila, ganito pala ang mangyayari kung hindi natin maaalagaan ang ating mundo. Hindi na tayo dapat magtapon ng basura kung saan-saan. Ano ba ang pwede nating gawin? Huli na ba ang lahat? Nagtungo sila sa alkalde upang humingi ng tulong. Tinawagan ng alkalde ang taong bayan upang pag-usapan ang solusyon sa problema. Paano kaya nila lalabanan ang basura monster? Sabi ng alkalde, nabubuhay ang basura monster dahil sa mga basurang kanilang itinatapon. Itinatapon nila ito kung saan-saan at walang pag-iingat at paggalang sa kapaligiran. Maging responsable tayo, yan ang sabi ng alkalde. Bawasan natin ang mga basura, gamitin ang mga bagay na meron upang mapakinabangan muli at huwag tayo magtapon ng basura kung saan-saan, lalo na sa mga ilog. Dahil kung hindi natin gagawin ito, lalong lalaki at lalakas hanggang sa hindi natin kaya labanan ang basura monster. Ito ba ang gusto ninyo mangyari? Mga bata, ito din ba ang gusto ninyong mangyari? Hindi! Hindi! Sigaw ng mga bata. Mula noon, natuto na ang mga taong bayan na mag-recycle tulad ng mga plastik, lata, bote, papel at iba pa. Natuto na rin sila magbawas ng basura. Dahil dito, humina ang basura monster dahil wala na siyang makain na basura at unti-unti itong naglaho na parang bula. Simula noon, naging payapa na ang ating kapaligiran.